Hello, katindera! Maaga pa nga gumayak na kami kasi kailangan namin umalis na maaga dahil malayo-layo rin yung pupuntahan namin. Sobrang saya ko talaga ngayon, katindera, at ang sobrang saya ng puso ko. Hindi na nga ako nagbukas ng tindahan. Siguro mga 5 AM kami umalis ng bahay pero usapan talaga namin mas maaga. Mahirap na rin kasing maabutan ng traffic sa daan lalo pat kasama ko yung mga pamangkin ko. One big happy family na naman kami na magkasama na naman sa Lesal. Ito talaga yung mga lakad namin ng mga kapatid ko na looking forward ako bago pa mangyari yung event na to. Pero pag magkakasama na kami, kasama yung mga anak namin, nako, expect mo na yung mga hindi mo dapat expect na mangyari tong araw na to. Kailangan mo talaga magbaon ng mahabang pasensya nang maitawid tong araw na to na wala talagang hassle na mangyayari, at pag uwi namin, maayos pa rin kami at magkakabati pa rin kami mag-uuwian. Feeling ko ganun naman yata talaga sa bawat pamilya. Hindi ko lang sure, baka kami lang yung ganun. On the way na nga pala kami na ito, katindera, sa Pampanga. Hindi ko nga pala nasabi sa inyo kung sino nga pala yung dadalawin namin doon. Dadalawin pala namin yung isa sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Syempre, walang iba kundi yung lola ko. Bago nga kami makarating dun sa pupuntahan namin, sinabi ko sa kapatid ko na bumili muna kami ng bulaklak. Pagkakaalala ko, katindera, last time din na pumunta kami dito sa nanay ko, dito rin kami bumili ng bulaklak. Pinagpipilian ko nga, katindera, kung yung baby pink o yung white yung bibilhin ko. Pero sabi kasi ng kapatid ko, yung white na lang din daw yung kunin ko. Sobrang bait pala ng may-ari dito, katindera, kasi nagsasadya siya kung ano yung magagandang bulaklak na pwede naming ibigay. Nabayaran ko na yung bulaklak, umalis na rin kami kagad kasi babiyahe pa kami siguro mga 20 minutes pa bago kami makarating kay nanay. Inabot ko nga sa pamangkin ko yung bulaklak dahil gusto niya siya raw magdadala. Pagdating namin dito kay nanay, tinatanggalan ng pamangkin ko ng mga maliliit na bato-bato yung puntod niya. Tapos nilapag na ni mama yung bulaklak na binili namin tsaka yung picture ni nanay. Dahil ako ang panganay sa aming magkakapatid, ako na ang nag-lead para manalangin. Napakaaga naming umalis. Tapos malayo-layo rin yung pinanggalingan namin. Mga gutom na rin yung mga pamangkin ko kaya nauna silang kumain. Syempre, nag-moment muna kami ni nanay. Hindi ko nasasabihin sa inyo, katindera, kung ano pinag-usapan namin. Sa amin na lang yun. Nasabi ko na lahat ang gusto kong sabihin kay nanay at nakwento ko na sa kanya yung mga nangyayari sa buhay namin ngayon. Isa nga sa nakwento kay nanay na nagre-reels na ako. Sigurado kung buhay yung si nanay, magugulat yun. Lumaki kasi ako, katindera, sa lola ko. Nung maliit ako, hindi talaga ako masyado makwento. Ay lalo na kapag hindi ako komportable sa kaharap ko, kaya ko kayang hindi magsalita ng 12 hours. Ang laki talaga ng pinagbago ko kasi ngayon nagre-reels ako, halos hindi na ako maubusan ng kukwento. Syempre, pinag-usapan namin magkakapatid na magkakanya-kanya kami dala ng pagkain. Syempre, ako nagluto ng pinakamasarap na adobo. Tapos yung mga kapatid ko, nagluto naman sila ng pansit. Kailangan talaga namin magdala ng pagkain kasi may mga bata kaming kasama. Lalo na pag nagugutom yung mga bata, ang hirap patigilin. Sa mga oras na to, tapos na kami lahat kumain. Medyo nagdi-dessert lang kami ng prutas. Wala lang, pinagkukwento-kwentuhan lang namin nung mga bata pa kami, nung kasama namin yung nanay tsaka tatay ko.